Since from the word itself na pangalan mo, Sorrento Ace, let's start back kung saan ka lumaki, bro. Laking Sorrento ka ba? Batang Sorrento ka ba? Oo, tol eh. Actually, 29 years tol sa Sorrento ako nakatira. And then, yun, batang Sorrento talaga ako. And dati pa lang idol ko na si Koy, bata pa lang ako bro. So sorry kuya, pero alam kong matandaan eh. Wow. Mga 8, 9, 10, ganyan tol. Nakikita ko na si Koy dun sa Sorrento. Tapos, iba yung ano ng tropahan nila tol. Iba. Sila kasi yung mga, parang old generation na ng mga gangsta OG, sa lugar namin eh. So, yun, nakita ko siya. Ayos tong tropahan na to. Ayos din yung tindigan nila lahat. Ganun. So, naging idol ko siya. Tapos narinig ko pa yung kanta namin. May mga kanta rin kasi siya about sa Sorrento, bro eh. Sorrento Part 1, Part 2. May kita niyo yun sa YouTube. Meron nang nag-upload nun eh. Pero, yun. Bro, even sa mga videos ni Koy ngayon, pag nagsushoot sila ng music video, palagi pa din siyang uma-appear sa mga bata eh. Masasabi mo bang ikaw yung description ng isa dun sa mga inapiran niya na lumaki na gano'n? Oo, tol. And tuwan-tuwa dati sa akin si Koy, tol, dahil nag-ano ako, tol. Anong tawag dun yung sa liga? Ano ba tawag dun? Ay, parang commentator. Commentator ako dun, tol. Ako lagi yung patawa dun. Tapos yun, pag pag liga na, tapos nanonood sila ko, ako yung commentator, and nap-trip sila sa akin, gano'n. Gano'n siya. And tol, gusto kong i-compare natin ngayon. Kasi, so, as far as I know, ang nagiging hierarchy nun, or yung batch, tawagin natin siyang batch, is, nauna sila Koy, tapos ang sumunod ba sila Pudong, tapos ikaw yung next? Or paano yung arrangement nun? Si Koy, tapos next na yung tropa nila Pudong, tapos next na yung kami. Ang kababata ko talaga sa Sorrento tol, si Dollar to Peso. Si D2P. Yan kami dalawa magkasama since bata pa. Kaya batchmate ko siya nung elementary. Yun, tapos may one time na humingi kami ng cookies kay Koy. Cookies bro, di ba? Alam mo naman. Eh, syempre, stoner life pa siguro. So, humingi kami ng cookies. Di kami binigyan tol kasi bata pa kami. Sabi, ba't kita bibigyan? Hindi pa naman kita So doon nag-start na kailangan natin mapalapit doon gusto kong idol ko yun eh, pero hindi kami makalapit sa kanya eh. So yun, parang may gusto kong patunayan kay Big Bro, gano'n siya. Tapos yun, gano'n nangyari. And then si Pudong talaga yung nag-connect sa akin, bro, kay Koy. Since nakikita ko ni Pudong dati, kumakanta-kanta ako doon pag inuman. Ganun yung trip namin tol doon sa Sorrento, inuman session, tas kantahan. Tas yun, inano niya kay Koy na, "Oy, pwede itong umano sa'yo, taga Batang Sorrento rin, ganyan. Pwede siyang mag-ano sa'yo, chorus, ganyan." So, si Pudong ang pwede nating tawagin na prinospect ka niya, na nakita ka niya, pwede itong may talent to ah. Saka ka lang niya kinunik kay Koy talaga. Tol, ganun nag-start yung Sorrento Ace, tol. Na biglang tumawag sa akin si Koy na, "Ace, ay balita ko, marunong ka daw kumanta. Liga dito, punta dito sa studio." Pupunta kami sa studio sa Paranaque, sa dati niyang condo. Tapos puta na, ang unang kanta ko, tol, English. Eh, hindi ako marunong mag-English nun, tol. Putang ina, sabi ko, wala bang ibang Tagalog? Hindi, try mo muna tong English yun. Buti, tinuruan niya pa ako, tol, kumakanta pa si Koy na ito, ganito yung yung pagbigkas, ganito yung ganyan. So English as in, buong verse ba siya na nag-rap ka? Hindi, chorus. Chorus. Sabi ko, fuck. Alam ko ba, di ba ako nag-i-English nun, tol eh. Parang late na lang ako natuto mag-i-English tol. So, yun. Saan ka natuto kumanta, pre? Wala, tol, mahilig lang talaga akong, tol, sumabay-sabay sa mga kanta, mga Bone Thugs, Bone Thugs, Curse One, yan, mga pinapakinggan ko dati. Akon, T-Pain, yan, man. So, classic, kapag ba, ang nakikita ko, kung kababata kita nung Sorrento, kilala ba si Ace na parang lagi siyang kumakanta sa mga jamming? Ano ba siya? Saan ka kilala? Sa pangtropahan lang, tol. Okay. Saka, wala din talaga akong bilang dun, tol, sa Sorrento, pre. Kumbaga, pag bata ka naman dun, may hierarchy dun eh. Kumbaga, hindi ka naman basta-basta aangat yung anak mo dun eh, di ba?
So yun, ganun. Komedyante lang talaga ako, tol. Pagdating sa court, pinagtitripan ko lahat eh. Oo, lahat, pati naglalaro. Alam mo ito, kababata ko rin yan eh. Alam mo yung lahat ng tao doon, tol, na pagdating ko sa court, lap trip na dapat. Pero tol, eto, kasi kami, medyo nakwentuhan na din kami ni Koy nung mga kwentong Sorrento niya. Medyo may mga wild side, medyo may mga bad side na punta na sa maling lugar, ganun. Pero, gusto kong itanong sa side mo, on a controversial part, simulan natin, gaano naman may sinabi kasi si Koy na isa daw sa mga difference ng rich neighborhood sa Sorrento is kung gaano ka-wild yung sex trip doon sa Sorrento. Masasabi mo bang nung batch mo, ganun pa din or may pinagbago ba? Nung batch ko, tol, may total gas station na kasi nun, tol eh. So, kila Koy kasi, tol, wala pa eh. Kumbaga, isang tipon lang na bahay na bakante. Ganun yung mga birahan nila dun, tol eh. Pero nung batch namin, kasi parang, alam mo, may inuman na dun sa total eh. Dun sa kanto ng Sorrento, tol. Dun na nagtitipon lahat. So, para bang yung spot nila dati na laging nagkakaroon ng mga trippings, napalitan siya ng gas station na gano'n? Oo, napalitan siya ng gas station, tol. Doon na yung tambayan, kotse, babae, lahat tol, nandun na eh. So, yun yung naabutan ko na side ng Sorrento. Pero yung gulo dati, nung bata pa, oo naman, naabutan namin yung ganun. Kasi yung tatay ko rin kasi medyo sikat din dun sa Sorrento, tol eh. Kumbaga may tira rin talaga din siya dun. Siya kasi yung pinakaunang tulak dun. Sorry, Pops. Matagal na yun doon. Tagal naman na. So, kumbaga hindi rin ako basta-basta na ano doon kasi nga kilala din yung tatay ko doon. Kaya pag nantitrip ako doon, minsan okay lang, ganyan. Ganun siya. So, yun, buti may maangas akong tatay, ganun. Let's go. Tol, isa din sa mga gusto kong itanong sa'yo kasi ang common misconception na nakikita ko is dahil sa sobrang laki na ng pangalan ni Koy, even ikaw, napupunta ka na sa mga kanta niya, isa sa mga common misconception kung ano bang mismo yung Sorrento. So, para mabigyan natin ng context yung mga viewers na hindi alam kung ano yung Sorrento, like, kung pupunta ka sa Sorrento, ano ba yung mga type ng tao na makikita mo doon? Is it a bunch of hustlers? Meron bang mga stoners dyan? Alam mo yun? Ano bang mga klaseng tao yung mga... Ang Sorrento kasi, tol, subdivision talaga siya. Okay. Na hindi natapos, tol. Gets mo ako na maganda sana ang Sorrento, tol. Magiging parang hindi exclusive. Parang subdivision na naman, tol. Pero hindi siya natapos, pre. So, meron doon sa tabi ng Sorrento, tinatawag doon, may tibag doon. So, nandun na yung squatter area. So, parang nahaluan na siya ng nahaluan. Tapos, iba-ibang tao rin kasi yung mga nakatira doon, tol. Mga taga Cebu, mga nagtatago galing Mindanao, mga ganun na yung mga tao doon. Kaya, yun, sila Kuya Jake, ganun din yun eh. So, yung pamilya nila, mga galing, parang Ilonggo ata yung sila Kuya Jake eh. So, yun, lumipat lang silang Sorrento, sila yung naging siga doon, gano'n. So hindi sila... Iba-ibang tao tol eh, iba-ibang tao siya tol, hindi yung may born and raised na taga Sorrento, hindi, halo-halo siya tol eh. So, sipin mo parang Pasay tol. For example, yung kila Lakika, Maricaban, iba-ibang tao rin naman yun nandun eh, di ba? So, mas slums nga lang din talaga yun. Yung Sorrento, subdivision lang siya na hindi natapos talaga tol. Medyo level 2 na ng slums. Gano'n, parang gano'n. Kasi hindi mo masasabing rich neighborhood yun, tol, kasi nagja-jumper nga kami dati. So may mga ganun pa kaming airpot ko, malupit din yun eh. So nagja-jumper, tas basta kakaiba rin Sorrento, tol, drugs, sex, drugs, violence din talaga dun, tol. Pero lamang ang drugs dun, pre. Talaga, streets yung definition. Kumbaga, tulad mo rin siya sa slums eh. Kasi yung mga nakatira talaga doon, Paps, hindi rin... Onti lang yung edukado ba? Ganun siya. Onti lang yung mga talagang formal na tao. Ganun. May isang street lang doon, tol, na mayaman na street. Parang ganun. Alam mo yun, mayayaman yung isang buong street na yun. Tapos, the rest, hindi na. Ganun siya. Kunyari, pre, kunyari magsimula ako doon. Ano yung mga diskarte nyo doon? Parang paano yung
Kunyari, gusto ko kumita ng pera. Ano yung mga diskarte na pwede kong gawin doon, if ever? Sa court talaga, pre, ang malupit na diskarte doon, tol. Nung bata kami, ganun eh. Pag may dayo, ano lang, talo or panalo lang. Panalo or tabla. Pustahan sa basketball. Oo, pustahan sa Okay. basketball. Panalo or tabla lang, tol. Kasi lugar namin eh. It's either Hindi ka panalo natatalo. kami, o tabla. O tabla na lang, uwi na kami. O, di ba? Tapos, yun. Tsaka yung isang discarding malupit ginagawa natin, tol, yung ano, sulisit. Yun, sulisit kami nun, tol. Tangina, every summer, tol, sulisit kami, paps. Yun, ganun lang, tol. Ganun yung discarte namin ng bata. Tapos kasi ako, nahilig kasi ako sa computer games, tol, eh. Sa Dota ako nahilig eh. So, pag may dumadayo, ako yung tinatawag dun. So, Para na-imagine ko niyan, tol, nasabaybay mo din yung transition nun. Siyempre, Dota Com Shop, tapos nag-transition yan ng unti-unti na pa-Dota to eh. mga ganun, 2010 yata yung ganun yung era. 2012, Oo, mga ganung era. So meaning ba nun, isa ka din sa mga, yung mga tambay sa com shop na sumisigaw na trash talker? Yan. Kaya, ano rin si Koy pag sumasagot ako minsan sa mga comment ng tao. Patayan yung trash talk sa Dota eh. Minsan pag tangina mo, Ace, ganyan. Tangina mo din. Tangina mo, laking computer shop to eh. Di ba? Kasi yung kapag nasa moment ka ng Dota, tapos yung team nyo, grabe yung trash talkan dun eh. Tapos pag matatalo na kami sa com shop to, namamatay yung mga PC. Meron kayong goal. Isang ano lang doon, parang may, ano lang kami doon eh, parang may senyas lang. Tapos mawawala lahat. Nangyari? Ulit. Ganun siya, tol. Ganun lang mga diskarte lang namin ng bata, tol. Tapos nung high school ako, yun, rin ako, tol. Gumawa rin ng mga illegal na trip. Kasi, syempre, wala ka naman pera eh. Out of options. Out of option ka rin. Pero di naman nakaka-proud. Pero kailangan mo lang din. Kasi minsan, alam mo po kumita ng pera din, tol, eh, di ba? Tapos minsan sikat ka rin, tol, pag may ganun ka sa school, eh. Kilala ka? Ikaw yung doon, ikaw yung plug doon, tol, di ba? Masasabi mo bang medyo cool ka nga nun kapag ikaw yung nandun sa, lalo na kapag kilala ka? Oo, tol, actually, Kasi ikaw yung lalapitan. Tapos, yun, napasali din sa gang, ganyan. Pasali rin ako sa gang. Grade 6 ako, sumali ako ng gang. Tapos, nabully ako, tol, nung grade 6 kasi ako yung starter nung gang, tol. Tapos, parang nagsasawa na ako, tol, tol. Natangin na, ba't ako laging, sasapak, ganito, ganyan. Sabi, ayoko na. Sabi ko, quit na ako. Ayoko nang sumali, ganyan. Tangin na, inaano nila ako, tol, inaharas nila ako. So, yun. Sabi ko, tangin na nyo. Kupal. Pero yun, gano'n lang yung kabataan mo, tol. Hindi naman siya, hindi naman siya sobrang, parang regular lang rin naman. Kumbaga, pare-pares iba-iba naman tayo ng kwento, di ba? Tol, na-curious ka ako. So, kasi, bukod sa mga kanta ni Koy, syempre palagi niyang na-word yung mga hustler, yung mga hustling diskarte. So, para bang normal na dapat ma-diskarte ka kapag galing ka sa Sorrento? Expected na ba dapat yun? Kasi, I would imagine, kunyari, galing ka sa hirap talaga, kailangan mong gumawa ng mga diskarte talaga na pang-hustler? Or, meron din namang mga hindi talaga para dun sa ganung buhay? Ano masasabi? Para sa akin, tol, ano lang siya, parang pili eh. Okay. Hindi talaga siya para sa lahat, tol eh. Kung kasi para sa lahat, tol, medyo masisira yung, di ba, economy. Kung puro hustle lang yung mga tao, pre. Tsaka sa Sorrento, tol, kaya lang din naman nag-hustle-hustle kasi wala rin naman talagang pera, tol eh. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte rin talaga kung paano ako mabuhay. Umabot nga sa point, tol, na fucked up na yung eskwela ko ng high school, college, tol. Namimili na ako ng number ng sidecar ko, tol eh. Sa Sorrento yun, tol. Mamimili na talaga ako, tol. Tapos ang gusto ko 23 para Lebron. Umabot na, tol. Umabot sa point na gano'n na, tol, na fucked up na lahat. Tumigil na ako ng college, ganyan. Tapos wala eh. Kailangan eh.